Mga bro, sandali na lang. Nakita nyo naman, aga akong gumising kanina. Naglaba ko, nagsaing, naglinis ng bahay. Para lang makasimple at makapagpaalam kay misis. Bigyan mo ako isang oras, ha? Paalam lang tayo, makakaporma tayo, makakasabay ako sa inyo ngayon. Isang oras lang. 1 hour later. O ano bro, nakapagpaalam ka na ba kay misis? Wala, hindi umubra pre. Wala, sinitsitan ako, sinabi, oy, dito ka lang sa bahay. Ayaw mga kaibon, abay napaka-dominante naman ni misis. Nakaka-relate tayo dyan, hindi tayo makaporma. Karamihan ng mga misis natin, dominante. Ayun, so alam nyo na kung saan tayo papunta. Mode of inheritance na naman po tayo. Dominant mutation naman. Paano ang galawan ng mga dominant color mutation? Paano ito namamana? Sandali lang. Ayaw mga kaibon, kailangan to nahihiya ako sa mga nagpapa-shoutout dahil natatabunan nga sa mga comment. Sa dami ng comment, hindi ko na makagilap. Nakakaya, minsan hindi ko na nasa-shoutout. Kaya pinin ko po ito, ayan nakapin. Dito na po kayo mag-comment para sa mga pa-shoutout nyo. Kitang-kita to, lagi nyo makikita sa unang bulusok pag binuksan nyo yung Lovebirds and Color Genetics. Ito, shoutout natin itong mga to. All comments natin. Ayun. Ayun na ba? Ayun Joel JR or Junior Castillo naman. North Caloocan. Meron siyang pinakita rito. Vayo, Opa, Pale Follow, Alves 2. Pa-shout out, bro, idolo. Joel Junior Castillo. Gusto ko itong tingnan kasi itong mga violet, talaga namang gusto ko ang kombinasyon. Tino, diba? Mababa na agan mo yung pagka-violet dito. Nagagandaan ako sa mga... Merong violet na violet, yung solid, ang ganda rin tingnan. Yung mga pagiging subtle violet, ang ganda rin ng kombinasyonan bias tayo sa violet nagagandaan tayo Ayan, Ayan, yun, si R. Erold Intong naman, taga Pagadian City pala ito. R. Erold Intong, Fishered Personata po. Ayun naman, shout out from Pagadian City. R. Erold Intong. Ayun naman, kanina din banggit din to. WNJHN, Waj Amisola 1. Ito, meron siyang gustong pakita. Let's go! Upsider niya mga kaibon Upsider, red eye. Diba? Ganda naman ng gaalawan, ganda naman ng datingan Ayun. Malapit na po tayo mga kaibon sa mga upsider. Yung mga pinlex nyo, ipifeature natin lahat yan Konting antabay na lang, malapit na upsider. Roger Guillermo, pa-shoutout master from Montalban Rizal, Alves 2. Alves 2 alaga ni Roger Guillermo, Ayun, mabot na tayo, Montalban Rizal. MJD Mini Avery, shoutout po idol. Tuloy lang po sa good na info. Aba naman, MJD Mini Avery. Jaime Avengoza Jr. Meron siyang eye-ring, may kakatail siya, may kids. Ayun sabi niya mga low mute lang po. Alam nyo naman po ang ating stand dyan. May vlog tayo, hindi tayo naniniwala na may low mute at high mute. Sa kalikasan, wala pong ganun. Ang maganda, basta maganda sa paningin mo, natutuwa ka sa ibon. Ayun na yun. Walang low mute, walang high mute. Okay, from Macabebe, Pampanga pala. Si Jaime Avengoza Jr. Del Silverio. From Manila. Shout out from Manila, Del Silverio. Jig Olalia Hinko. Ayun, pa-shout out sir. Jaico Birds or Jico Birds. San Jose del Monte, Bulacan. Yes, show. San Jose del Monte. Almer Fresco, shout out po, Doc. Naging Doc na ako, minsan professor. hindi po tayo Doc at hindi po tayo doctorate, wala din tayong doctorate degree. Pero salamat, Almer Fresco. Malaking ambag niyo po at namulat kami sa kaalaman kung paano nagagawa ang color genetics sa mga ibon. God bless po, Alves 2 Birds. Ayun, from Lipa City, Batangas. Almer Fresco from Lipa City, Batangas. Figuro Alvin, ito, lagi itong nakasuporta. Yun, pa-shoutout naman dyan from Santa Mesa. Ayun, Santa Mesa, Figuro Alvin. Alves 2 lang ang alaga, master. Hindi nila lang yan, Napakagaganda ng mga alaga natin, Ayun naman si NBN Avery. Shoutout po, sir, NBN Avery. Chaong Quezon. Mayroon siyang Indian ringneck, kakatail, parakeets, African lovebirds, at green chick conure. Salamat lagi, sir, NBN Avery from Chaong Quezon. Toby Tax, pa-shoutout po, master. Toby Tax. Jones Eslao. Shoutout po, sir idol. From Makati naman, Jones Eslao. Ayun
Siyempre naman, Macy's Birdhaven, The Chirpy Squad! Sana masyado po ang aming Birdhaven. Ay, bay, tingnan nyo naman gaano ka-cute. Oh, hindi ko na alam kung anong mas cute. Palagay ko, mas cute yung kids kaysa sa ibon, ha? Ang kukita ng ibon, abay, ang cute pa ng kids naman. Macy's Birdhaven, The Chirpy Squad. From Ian Bernardino po ito, no? Manuel Jr. Sueña Abrillo. Professor, pa-shoutout sa BLBG Group. Ayun naman, Batangas Legit Breeders Group. At sa kanyang aviary na, Abrillo Aviary. From Balete, Batangas City. Meron siyang Alps 1, Alps 2, para kids. Ayun naman, Manuel Jr. Sueña Abrillo. Sebach Nolyev Ocobas. Ayun. Ronaldo Ramos. Yun. Pa-shoutout naman dyan. From, ayun, Malasiki, Pangasinan. Meron silang grupo, Lovebirds Boys, ha? Malasiki, Pangasinan. Ronaldo Ramos. Marwin T. Montiveros. Pa-shoutout, Idol. Alps 2 from Antipolo. Galing, nasa Antipolo na rin tayo, no? From Pagadian. May Zamboanga City tayo. Si Abu Dia, si Mondre. Hindi ako nagkakamali kung sa Negros ba, Mondre. Tapos si naku, yung natabunan na nga pero parang naalala ko sa Lacena Reagan ba. Sana tama pong sa Lacena Reagan nagpapa-shoutout din. Ayun naman. Mga kaibon, mode of inheritance, dominante. Marami nakaka-relate. Tingnan natin mabuti, ha. Ito madali na lang. Inuna ko po yung recessive, galawan ng recessive, pati sex-linked recessive. Medyo madadalian na kayo rito sa dominant mode of inheritance. Magkaiba po yung incomplete dominant. Pareho, pero may konting pagkakaiba ang incomplete dominant sa dominant. Unahin muna natin ang dominant mode of inheritance. Ayan po mga kaibon. Ayan. Ayun, mode of inheritance, dominant. Ayan, pied po ang ginamit natin example, no? Ang dominant pied. Okay. Eto na po mga kaibon, pied cock. Kunwari, ang pied cock natin, ha? At ginawa ko pong ganito ang kulay ng pied, ha? Ano ko lang to, at random lang na naisip kong kulay. Okay? So, pied, yan ang color gene niya. Ha? Pagka dominant po, ang pinag-uusapan, eto na ang mahalaga na, crucial pa, critical pa. Pag dominante ka, di ba? O, dominant si Mrs. Kahit nag-iisa lang po, ha? Ang color gene o color mutation ng isang ibon, in this case, yung pied cock, at wala po siya ditong another pied na gene, aba naman! Lalabas po kagad ang phenotype na pied o yung pagka-dominant pied niya. Okay, lalabas po kaagad. Okay. Yun naman ang medyo malaking pagkakaiba. Sa recessive, di ba, pag isa lang, hindi siya makaporma. Hindi siya maka-visual. Kailangan dalawa bago siya mag-visual. Anong paliwanag? Kasi, di ba, nakokontra siya nung katapat niyang normal gene. Recessive, umuurong, walang lakas. Kailangan dalawa sila para sila mag-visual. Sa dominant, kaya nga dominante, isa lang. Ulit, tingnan natin, ha. Ayan, isa lang. Kahit may kumukontra, ulitin natin, ha. Meron pong normal gene dito. Kumukontra siya dito, Pero, hindi niya nakayanan. Dominante. Kaya kahit nag-iisa lang, lumalabas kagad ang pagka-pied niya o yung phenotype na dominant pied. Lumalabas agad. Ayun ang pinagkaiba, no? Madaling intindihin. Pero yun nga, dominante, kahit merong kumukontrang normal gene dito, lumalabas pa rin ang pagka-pied niya. Nagbi-visual kagad naman. Ngayon, ipapares mo ngayon siya dito. Sa green hen. Green lang siya, Wala siyang mutation, Yan ang pares niya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ay, wala pala akong nun, parang wala akong parisan nun. Ito pala, mas maganda. Ito na, yung mga parisan na dalawang na cock na pied at saka cock na hen. Malinaw, di ba? Ito kasi nagbi-visual kaagad. May parisan ka na parehong cock. Parehong cock, no? Hindi mangingitlog yun. Parehong pied. Ito, cock, single factor pied. Mga kaibon, ginagamit po ang SF. Ayan po, SF. Single factor. Abbreviation niya ng single factor. Ginagamit po yan sa dominant. Kaya wala kayong marikitang single factor blue, single factor ino. Kasi nga, pang dominant ito. So, magagamit lang ito sa mga dominant tsaka incomplete dominant. Yun ang kadalasan, single factor. Okay.
O to, single factor kasi mag-isa lang siya, oh. O, ayan, mag-isa lang. Single factor. Ikakasa mo ngayon siya sa single factor din na pied na hen. Ayan, mag-isa lang din, eh, oh. Hen siya, ah. O, isa lang din. May parisan ka ngayon parehong pied. Okay? Ayan naman, parehong single factor. Anong pwedeng lumabas? O, di ba? Ito, kunwari, number 1 chromosome, magko-combine sa 3. O, di ba? O, so, tingnan natin. Yung 1 tsaka 3 nag-combine. Parehong may karga eh. Tingnan nyo ha. Ayun, number 1 chromosome may karga. Number 3 chromosome may karga. O, so di ba nagkakapalitan niya ng chromosome sa proseso ng pagtatalik at pangingitlog. Di ba lagi natin sinasabi yan. Siguro by this time nakabisado nyo na. So nagkapalitan ng chromosome. Nag-combined ang 1 sa 3. Ito na yung combination nila. Pareho sila ngayong may karga. Eh di visual na visual lagi agad dyan. Pero double factor ang tawag. Okay, malinaw ha. Ito single factor lang mag-isa yun. Yung combination na 1, 3, double factor na na-pied na siya. Eh, combine pa uli ng isa. Yung 1, combine sa 4. Yung 4, wala. Puro normal green yung genes niya. Yung 1, meron. Kaya ayun ang kombinasyon. Ang 1 and 4, may single factor pied. So, visual pa rin. Kasi may, alam di ba, nagbi-visual kahit mag-isa lang eh. Okay. So, another na naman, 2, combine sa 3, ayun. Yung 2, wala siyang karga, di ba? Yung 3 meron. So, ayun, no? 2 walang karga, 3 meron. Magbi-visual pa rin yan. Kasi nga, di ba, kahit isa lang pag dominante, bi-visual agad. Ayun, kaya may visual siya. Single factor, Mag-isa lang eh, single factor pa rin. Kombinasyon ng 2, magkakapalitan, magko-combine, di oh. 2 tsaka 4, eto yan. Parehong walang karga yung chromosome na yun. Kaya may normal green kang lalabas. Walang pied eh. Normal green ang phenotype nito. So ngayon, sa 4 na kombinasyon, 1, 2, 3, 4, 3 ang may kargang pied. So yan, lahat yan, lalabas yan puro pied. Kaya lang, yung 25% double factor. Yung 50% na pied mo, single factor. Kaya ayan, ayan. 25% ng kombinasyon natin, double factor pied. 50% single factor pied. At 25% walang karga, kaya green lang siya. Yan po kalalabasan mga kaibon. Ayun, di ba? Ito ngayon na nakakapagtaka, kaya mga tanong to eh. Ito yung mga medyo nalilito ng konti, mga kaibon natin. Sinasabi ngayon nila, Sir, ito magandang insight to. Sir, bakit pag sa recessive, tulad ng blue, at saka ino, dilute, orange space, lahat ng follow, mga recessive yan. Sir, bakit may visual akong ino? Parehong ino. Sabihin natin, ito naman, non-sex link, autosomal recessive. Sir, pag pinares ko yung back-to-back kong visual na ino, 100% ino ang ilalabas. Di ba? Tama. Kasi pagka ginawan mo ng ganitong method, yung sa recessive na ino. Pag ginawan mo ng ganitong method, di ba lalabas lang pagka dalawa. Pagka dalawang pareho. Pagka visual, dapat pala meron akong graphics nun. Nagagawa pa ako ng graphics nun para mas madali nyo maintindihan. Pag nagpalit-palit ang visual na ino, dahil pareho silang may karga, di ba? Bago mag-visual ang ino. Dahil recessive siya, dapat parehong may karga. So, pagka back-to-back ino, 100% ino na ilalabas. Pag pinagpalit-palit mo yun, magkakaroon yun ng lahat ng anak. Puro dalawang karga ng chromosome. Wala pa, hindi pa yata natin nabigyan yun ng dapat pala nabigyan ko ng graphics yun. Ang tagal na kasi itong graphics na ito mga kaibon. Parang 4-5 years ago ko ito nagawa. Ito ngayon, sir, di ba? Ang recessive tulad ng ino, pag back to back, 100% back to back na. Pero, nakakatuwang nakakalito at nakaka-challenge, mapapaisip ka, sir, may back to back pied ako. Dominant pied sila back to back. Naglabas ng green eh. Meron siya nilalabas na green, hindi lahat pied. Yun naman. So, ikaw mapapaisip ka. Sasabihin mo, bakit yung Lutino ko, sir? Back to back. 100% Lutino. Ba't yung dilute ko, back to back, 100% dilute. Yung back to back kong Danfalo, 100% Danfalo. Yung back to back kong orange space,
100% orange face, ha? O yung back-to-back kong pale follow, ganun din. Bakit tong dominant pied, back-to-back, hindi 100%, may nilabas na green. Naman. Eto po kasi, yan ang sinasabi ko, pag kabisado nyo yung proseso nung nagkakapalitan ng chromosome ang babae at lalaki sa pagtatalik at sa pangingitlog na proseso, mapapansin nyo, meron, kung single factor lang, merong walang karga. Ayan, single factor kak, single factor rin, walang karga. Pag yan nag-combine, 2 and 4, ayan yung combination niya, wala siyang karga. Magiging green siya. Kaya naglalabas pa rin po talaga ng normal green kahit parehong back-to-back na phenotype mo ay pied. Back-to-back phenotype mo pied. Sir, back-to-back na yung pied ko, naglabas pa rin ng green. Ito kasi yung proseso na yun. Kombinasyon ng 2 at ng 4, parehong walang karga. Ito yun. O, di ba pag kabisado nyo to, mapapaliwanag ka agad sa isip nyo naman. Meron pang isa. Eto naman, hirit. Sir, ang gulo. Bakit? Sir, meron akong parisan, dominant pied. Isa lang ang dominant pied ko. Kinasa ko sa normal green. Dominant pied, kinasa sa normal green. Lahat, sir, ng inaanak pied. Naguguluhan na ako. Sir, yung back-to-back nga na pied ko naglabas ng normal green di ba? Ito back-to-back pied Teka. Back-to-back pied yan ayan back-to-back pied. Phenotype niyan, parehong pied. Kasi pag dominante, kahit isa, visual kagad. Sir, back-to-back pied ko, naglabas ng normal green. Pero, yung parisang kong dominant pied, na kinasa ko sa normal green, kung kailan may normal green, saka puro pied 100% lagi nilalabas. Sir, palaisipan na naman yan. Ano bang pwede natin paliwanag dyan? Ito po mga kibon. Ayun! Ayun naman! Di may kaka. Sir, visual to. Visual, maliwanag. Kahit nga isa, nagbi-visual. Ito, dalawa pa karga niya. Kaya, double factor naman. So, dalawa karga niya. So, visual pied siya. Kahit nga isa, nagbi-visual. Inuulit-ulit ko, lalo na pag dalawa. At ang tawag, pag dalawa, double factor. Pag isa, single factor. Ito yung pares mo ngayon. Yung kak mo, kinasa mo sa babaeng normal green. Ayun, Ayun, normal green. Okay? So, walang karga kahit na wala, Kaya nga normal green Okay, yan ang kinasa mo. Ito na. Uulitin natin. Itong prosesong to, nagkakapalitan ng chromosome sa proseso ng pagtatalik at pangingitlog. Ayan, paulit-ulit, nagkakapalitan, nagko-combine. I-combine mo ngayon tong isang chromosome na to, yung 1, ko-combine mo sa 3. Nagkakapalitan, di ba? Ayun, 1 and 3. 3 wala, Ayun, 1 and 3. Yung isa wala. Isa meron. Okay? Combine mo ngayon uli yung 1, naman sa 4. Nagkapalitan uli. 1 and 4 ang combination. Ayun, 1 and 4. Yung 1, laging meron. Yung 4 wala. Okay? Ayan malapit na nyo na maintindihan. Kukombine mo ngayon yung 2. 2 naman, kukombine mo sa 3. Ayun, may karga yung 2. Kukombine mo sa 3. Ayan, ang 3. Walang karga. Ayun, 2 may karga, 3 wala. Okay? Kakapalitan uli. Kukombine yung 2 sa 4 naman. Ayun, yun. 2 meron, 4 wala. Gets nyo na. Huli nyo na, di ba? Tingnan nyo mga anak. Ano lalabas lahat? Di ba? Kahit nag-iisa, di ba? Pag nag-iisa, kahit single factor, ayan, lalabas yung pagka-pied kasi dominante nga Hindi makaporma yung katapat niyang normal green, lumalabas kaagad siya. So ito, labas kaagad yung kombinasyon na to. Phenotype niya puro pied. Ganon din dito. Kahit nag-iisa lang, puro single factor. Pied pa rin ang ilalabas. Sa 100% pied ang phenotype at pied ang lumalabas sa parisang dominant pied na double factor pero normal green. Hindi ka na magtataka ngayon, sir, ito pala ang paliwanag naman. May pied pala ako na kinasa ko sa normal green. Double factor kasi pala yung pied na yon. Ulitin natin. Double factor kasi yung pied na nakuha mo. Nakak.
at ikinasa mo sa normal green. At pag double factor, pag nagkapalitan, di ba, ito yung kombinasyon niya. At pag double factor at nagkapalitan, ito yung mga kombinasyon niya. Ayan, oh. Lahat may kargang single factor. At dahil dominant, magmumukha kaagad siyang pied. Kaya 100% pied siya. So, mawawala na yung pagtataka mo. Ay, ganun pala. Kaya pala yung parisang ko na normal green na hen at saka dominant pied ko, kaya pala nag 100%. Double factor pala kasi yung pied ko na yon. Ayawn! Double factor kasi yung pied ko pala. Ayawn! Dami na ipaliwanag na kalituhan, di ba? Balik-balikan nyo lang po ito mga kaibon. Madaling maintindihan ng dominant. Doon lang sa nagtataka kayo. Bakit pagka recessive, tulad ng ino, back to back 100% nilalabas, puro ino na. Pero yung isang parisan natin, back to back niya dominant pied, pero naglalabas ng green na hen. Paano? Pareho kasing single factor lang yung parisan mo. Ayan parehong single factor hen at single factor cock. At pag pinagpalit-palit mo, merong kombinasyon na 2 and 4 na walang karga. Nagkapalitan, walang karga yung kombinasyon na to, kaya magiging normal green hen. Kaya malilito ka, back to back, nagkaroon ng green hen. Yun na, ito ka. Pag alam mo yung prosesong to, alam mo na agad ang paliwanag. Galing, di ba? Ito naman, isang nakakalito, inuulit-ulit ko lang para mag-gets nyo kaagad. Samantalang yung isa ko, sir, isa lang ang pied ko, kinasa ko sa normal green, lahat ng anak pied. Ano? Ang gulo, sir. Ito na nga yung paliwanag na yun. Nag-combine. Ayan yun, yung kombinasyon niya. Puro single factor ang kombinasyon at lahat magmumukhang pied. Kasi nga, dominante, kahit nag-iisa lang, lalabas ang pagka-pied. Ayun naman. Ayan. So, gets nyo na, balik-balikan nyo lang po itong mga chart na to, sa vlog na to. Dominant, mode of inheritance mga kaibon. Clarify lang, balik-balikan nyo. May gusto pa kayong tanong, yung gustong-gusto ko nagka-clarify pag medyo naguguluhan. Para hindi natin tatantanan habang hindi pa talaga naiintindihan ng gusto naman. Hasta la vista! Salamat po!